Kumusta mga kaibigan at kapwa ko mangingisda? Narito na naman tayo para sa isa na namang kapana-panabik na pagtalakay sa ating paboritong libangan. Ngayong araw na ito, Martes, Disyembre 23, 2025, pag-uusapan natin ang mga kondisyon ng pangingisda dito sa ating mahal na Pilipinas. Bakit nga ba espesyal ang araw na ito? Manatili kayo hanggang dulo dahil ibibigay ko ang lahat ng sikreto kung paano ninyo mapapalaki ang inyong huli batay sa mga pinakabagong datos at sa aking karanasan. Ito ay magiging isang araw na puno ng mga posibilidad at sasabihin ko sa inyo kung bakit. Prognosis ayon sa uri ng isda at taktika. Para sa araw na ito, Desyembre 23, 2025, pinakamainam na targetin ang ilang partikular na uri ng isda na kilala sa kanilang aktibidad sa panahong ito. Lapu-lapu, grouper, at maya-maya, red snapper, ang mga hari ng bahura. Saan hahanapin? Ang lapu-lapu at maya-maya ay madalas matagpuan sa mga bahura, batuhan, at mga lugar na may maraming taguan malapit sa baybayin. Dahil sa patuloy na mainit na temperatura ng tubig na nasa pagitan ng 26 hanggang 29 na degree Celsius, mananatili sila sa mga lugar na may maraming pagkain at silungan. Hanapin sila sa lalim na 3 hanggang 12 metro, lalo na sa mga gilid ng mga koral ng isda o mga lumubog na istruktura. Paano huliin? Ang pinakamabisang paraan ay ang paggamit ng handline or light to medium spinning rod na may matibay na linya. Gumamit ng live bait tulad ng maliliit na isda o hipon. Maaari ding gumamit ng mga soft plastic lures na may jigging motion na ginagaya ang paggalaw ng hipon o maliliit na isda. Ang mga kulay na berde, asul, or pilak ay madalas na epektibo. Subukan ding gumamit ng cat bait na may amoy na mabilis kumalat sa tubig na aakit sa kanila mula sa kanilang mga taguan. Galunggong, round scad, at tangigwe, Spanish mackerel, ang mga palaboy ng dagat. Saan hahanapin? Ang galunggong ay kilala sa pagbuo ng malalaking kawan sa bukas na tubig, lalo na sa mga lugar na may kasalukuyan. Ang tangiguan naman ay madalas na lumalabas sa mga coastal waters, sumusunod sa mga kawan ng maliliit na isda. Ang medyo tahimik na dagat at ang light rain ay maaaring magdulot sa kanila na maging aktibo sa ibabaw ng tubig o malapit sa ibabaw, lalo na sa umaga at hapon. Paano huliin? Para sa galunggong, ang pinakamahusay ay ang paggamit ng sabiki rigs na may maliliit na jig o lumot. Maaari din silang huliin gamit ang sibat or hook and line na may maliliit na hiwa ng isda. Para sa tangigwe, gumamit ng trolling method na may mga spoon lure o rapala type stick bait na may kulay pilak, asul, or berde. Ang paggamit ng live bait na maliliit na isda tulad ng isdaan o dalagang bukid ay napaka-epektibo rin. Hanapin ang mga ibon na sumisisid sa tubig dahil ito ay tanda ng mga kawan ng isda sa ilalim. Tilapia, ang madaling hulihin sa tubig. Tabang, saan hahanapin? Ang tilapia ay halos matatagpuan sa lahat ng uri ng tubig tabang sa Pilipinas, mga ilog, lawa, sapa at fish ponds. Dahil sa mainit na panahon at light rain, mananatili sila sa mga mababaw na lugar na may maraming halaman tulad ng mga water lilies at kawayanan kung saan sila kumakain. Paano huliin? Ang pinakamabisang kagamitan ay ang simple float fishing or bottom fishing gamit ang light spinning rod or bamboo pole. Gumamit ng earthworms, tinapay, o lumot bilang pain. Ang mais, shrimp pellets, o giniling na mani ay epektibo rin. Tandaan, ang tilapia ay madalas kumakain ng dahan-dahan.
Kaya maging mapagpasensya at obserbahan ang inyong bobber. Pagsusuri sa mga kondisyon. Ngayon, pag-usapan natin ang mga detalye ng araw na ito na makakaapekto sa ating pangingisda. Panahon. Para sa Disyembre 23, 2025, inaasahan natin ang bahagyang pag-ulan sa umaga at bahagyang maulap na kalangitan sa gabi. Ang posibilidad ng ulan ay nasa 45% sa araw at 40% sa gabi. Ang temperatura ay maglalaro sa pagitan ng 25 degrees Celsius at 28 degrees Celsius. Ang halumigmig naman ay aabot sa 70%. Ang ganitong mga kondisyon, lalo na ang light rain, ay maaaring maging maganda para sa pangingisda dahil bahagya nitong pinapalamig ang ibabaw ng tubig at nagpapataas ng aktibidad ng insekto na nakakaakit sa maliliit na isda at kasunod nito sa mga mas malalaking isda. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig dagat sa Pilipinas sa Disyembre ay karaniwang mainit na nasa pagitan ng 26 hanggang 29 na degree Celsius. Ang patuloy na init ng tubig ay nagpapanatili sa mataas na antas ng metabolismo ng isda, kaya't sila ay mas aktibo at mas madaling kumain. Sa ganitong temperatura, ang karamihan sa mga tropikal na isda ay nasa kanilang prime activity. Yugto ng buwan, moon phase. Ngayong Disyembre 23, 2025, ang yugto ng buwan ay waxing crescent o gasuklay na buwan. 3 hanggang 3.5 araw na ito pagkatapos ng new moon at ang liwanag nito ay nasa 10 hanggang 12%. Sa tradisyonal na paniniwala ng mga mangingisda, ang yugto ng buwan na ito ay madalas na itinuturing na may katamtaman hanggang magandang epekto sa kagat ng isda, lalo na habang papalaki ang liwanag ng buwan. Gayunpaman, tandaan na mayroon tayong nip tide o mahinang pagtaas-baba ng tubig sa araw na ito na maaaring magpabagal sa aktibidad ng isda sa napakababaw na lugar. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Dahil sa mainit na temperatura ng tubig, ang karamihan sa mga uri ng isda ay aktibo. Ang panahon ng amihan ay nagdudulot ng mas kalmado na dagat sa maraming bahagi ng bansa na nagpapabuti sa kondisyon ng pangingisda. Ang mga isda sa bahura tulad ng lapu-lapu at maya-maya ay kakain ng maayos, habang ang mga pelagik na isda tulad ng galunggong at tangigwe ay susunod sa mga kawan ng maliliit na isda. Ang tilapia sa tubig tabang ay mananatiling isang maaasahang target. Ang kagat ay inaasahang magiging katamtaman hanggang maganda para sa araw na ito. Ang light rain at stable na temperatura ay magandang kombinasyon na nagbibigay ng dahilan para maging optimistiko tayo sa ating mga huli. Ang kaunting pagbabago sa presyo na dulot ng light rain ay maaaring mag-trigger ng feeding frenzy sa ilang uri ng isda. Kaya mga kaibigan, lumabas at subukan ang inyong kapalaran. Huwag ninyong kalimutan ang inyong mga gamit at ang inyong paboritong pain. At syempre pa, huwag kalimutan ng catch and release para mapanatili ang yaman ng ating dagat at mga ilog. Ni huli, ni Kaliskis, sana ay magkaroon kayo ng masaganang huli. Kung nagustuhan nyo ang forecast na ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa channel, at pindutin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng ating fishing adventures at forecasts. Sabihin nyo sa akin sa comments sa ibaba, ano ang pinakamagandang huli nyo nitong nakaraang linggo? Anong mga plano ninyo sa pangingisda ngayong Pasko? Ibahagi ang inyong mga karanasan